Are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Senador Robin Hood Padilla, posibleng maging katambal ni VP Sara Duterte bilang Vice President sa 2028 national elections. Ito ay kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang mag-utos di umano sa kanya na gawin ito. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na si Senador Robin Hood Padilla ay isang diehard supporter ng pamilya Duterte at kilalang pinaka-loyal na kaibigan ng dating Pangulo. Ito'y malaking tulong sa pamumuno ni Sara Duterte na panigurado namang landslide ang panalo sa darating na halalan. Kilalang walang bahid ng korupsyon si Padilla at ni minsan sa kanyang pagiging senador ay hindi ito nagkaroon ng kontrobersya patungkol sa mga anomalyang proyekto sa ating bansa. Are you open, sir, in case may clamor for a Duterte-Padilla tandem po? Sino naman ang, wala naman sigurong tao na hindi maliligayahan kapag ka tinutulak ka ng iba. Kasi ganyan din naman ang ginawa sa akin ni Digong. Wala, hindi man ako kasi politiko talaga eh. Si Digong lang naman talaga yung nagsabi sa akin na pumasok ka sa politika. Dahil ayoko talaga ng politika. Gusto ko lang sabihin sa mga kaibigan ko. Kaibigan ko kasi si Jimmy. Kaya ganyan yan si Jimmy. Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nagtutulak sa akin at sa paniniwala po ninyo. Pero siyempre, ang realidad niyan, meron niya ang sinusunod na, kumbaga, bago mapunta sa akin yan, siyempre uunahin natin yung mga tunay na politiko na talaga. Una dyan ay si Manang Amy Marcos, pangalawa ay si Senator Alan Cayetano, susunod ay si Senator Bongo. Ang susunod dyan ay si Senator Bato. Merong hierarchy yan eh. Hindi po pwede na ako kagad kasi ako'y bago lang dito sa politika. Meron tayong susundan na kapag sinabi mong Duterte supporters at mga loyalist ni Duterte, meron talaga yon na sinusundan. At para sa akin, ang pinaka-senior niyan ay si Manang Aimee. Dahil makikita naman natin nung nanalo si Digong, ang unang-unang sinasabi ni Digong, gusto niyang mag-unite ang mga Pilipino, kaya niya pinalibing si Marcos Sr., 'di ba? Para matapos na ang hidwaan ng mga Ilocano at ng ibang ah, Bisaya, 'di ba? Yung mga ganyan. Yun ang mga ideal ni ano yan eh, mga ano ni Digong. So ako sumusunod lang doon. Ako yung nagpapasalamat sa mga nagtutulak, siyempre. Maraming salamat po sa inyo. So, can we get a categorical answer, sir? Ano? So, if it comes to that point na dumaan sa lahat ng hierarchy at mauwi po at magkaroon ng clamor sa inyo, are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan, mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Talaga, sir. So, ganun kayo ka-obedient, sir. If sinabi po ni Pangulong Duterte, you will accede to it, sir. Yes, ma'am. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Mm-mm. Sir, eh, push it further, sir, ha? In case nga po talagang iutos sa inyo, are you ready for a higher position po? Ay, pinanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, ano yan, puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang spare tire, di ba? Mm-mm. Kayang-kaya yan. At iisa naman ako ang paniwala naman ng Duterte, isa ako doon. Ako ay, ah, kung ano ang
Kasi para sa akin, ideology kasi ang Duterte eh. Hindi naman yan personal lang eh. Hindi yan si Digong. Ang Duterte kasi ideology yan eh. Mm, Pagbabago, yun talaga. mm. And sir, isa pa, in case lang po maiba kung sakaling iba ang maging katandem ni VP Sara, ano pong nakikita ninyong magiging role nyo sa 2028 elections? Will you be actively campaigning for VP Sara? Kayo po ba yung magiging campaign manager? Do you see yourself that active, sir, for campaigning po? Oo, buong pamilya ko naman, nag-umpisa naman yan. Duterte talaga. Sabi nga eh, nangampanya talaga kay Digong nang wala kaming hiningin kahit ano. Mm-mm. Katunayan, kami pa gumastos. At ako'y naniniwala talaga kay Inday Sara at kung sino man ang pipiliin ni Digong na maging vice president niya. Ako'y Mm-mm. talagang ano diyan, 100% na ano tutulong. Will you go as far as being campaign manager, sir? Eh yun naman lagi ang papel ko. Ah, talaga, sir. Opo. Oo, yun naman lagi ang papel. Ito lang medyo huling senatorial election, medyo malungkot lang siyempre kasi wala si Digong. Mm-mm. Mm-mm. So, pag kay VP Sara, sir, willing kayo na talagang kayo ang mag-stand as campaign manager po niya. In case hindi kayo yung maging katandem, ah. Oo. Ako ay 100. Alam naman ni Inday yan. Ngayon pa lang, nakikita na ni Inday yan. Nakikita na ng ating Vice President yan. Kahit saan siya magpunta, nandun ako. Nandun kami. Hindi ko siya iniiwan. So ngayon pa, nalalaban siya. Siguro naman 1+1, di ba, inaanak. Ngayon pa, na lahat ng kahilingan namin at dasal ay magiging katotohanan na. Dahil yun naman ang gusto namin, kumandidato siya. Mm-mm. Sir, medyo magtatak siya ko sa medyo sensitive na matter. Kasi sir, syempre may mga nagsasabi, tapos na tayo sa Duterte ng 6 years, o tas Duterte na naman ba ulit another 6 years? Sir, will that be good for the country na another Duterte just in case manalo po si VP Sara? Definitely. Definitely. Wag naman tayong maging unfair sa mga Duterte. Pinagbigyan nga natin yung mga Aquino, pinagbigyan natin yung mga Marcos. Di lalo na siguro yung mga Duterte na nagkaroon ng 96% na sa survey, di ba? Na Mm-mm. trust and approval rating. Yan ang siguro naman hindi natin dapat ipagdamot yan sa mga Duterte. At nakita naman natin ng Davao, ang Davao City hanggang ngayon ay namamayagpag. At alam mo, ang Davao City, walang utang yan. Ha? Siguro, lagi nilang tinatanong, ano bang kakayahan ni BP Inday Sara? Nung naging mayor yan, walang iniwan na utang yan sa Davao. At nakita natin hanggang ngayon, progresibo ang Davao. Siguro doon Mm-mm. natin titingnan. Mm-mm. So, sir, walang masama kung umulit tayo ng Duterte for another 6 years, sir? Aba, sa totoo lang, kung hindi naman nagbigay ng daan si Inday sa ating kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos, di dapat si Inday ang Pangulo natin, sa totoo lang. Wala, nagbigay si Inday, sumunod siya kay Aimee. Ako, naniniwala talaga ako na kailangan ipagpatuloy ang pagbabagong na umpisahan ni Digong. Mm. Sir, last sa akin sa puntong ito. Sir, yung sa impeachment lang may 4 na naka-file po. 3 or 4 pa na naka-file sa Kamara po ano. At just in case lang naman po sir, umakyat ito sa Senado. Sir, how can the people trust you to be neutral and fair if talagang openly ay kayo po ay sumusuporta kay VP Sara, especially sa candidacy po niya, sir, no? Lagi naman akong neutral. Ako naman ay laging nasa panig ng taong bayan. At alam naman ng taong bayan na yung impeachment ni BP Sara ay politikal. Yan ay politikal. At yan din naman ang argumento ng Supreme Court na wag nating gamitin to. Nakakatawa lang talaga. Pero ako pinagbibintangan ng maraming tao na talagang ako daw mali, tama, talagang Duterte. Hindi po, ako'y may mandato sa Senado. Ako'y ibinoto ninyo. Kung ano yung tama, yun po ang gagawin natin. At nakita naman po natin yung impeachment na una, puro naman po talaga political yon. At nalaman na rin po natin na nagkaroon na ng money pot doon. Di ba? Meron talagang perang pinag-usapan doon. At alam naman din po natin na talagang yung
Sino naman, ako po ay matagal na nasa intelligence, mga mahal na kaibigan at kapatid at kababayan. Mm-mm. Napaka-imposible po na yung sinasabi nila na yung confidential fund, magkakaroon ka ng mga asset na papangalanan mo. Tinatanong nila bakit may piatos, may ganito. Pambihira naman, 1+1 naman. Kahit naman ako nung araw, kapag meron ako mga asset, lahat ng mga asset ko, hindi naman magbibigay ho ng tunay na pangalan yun. Pambihira, pinahamak mo sila. 1+1 lang po yan. Hindi naman po, confidential nga po, di ba? Pag sinabing confidential, confidential pati pagkatao ng asset mo. Ako po talaga, dyan sa impeachment, hindi po talaga ako sang-ayon dyan. Dahil napakadami din po dapat, kung iimbestigahan natin ng confidential fund ng pangalawang Pangulo, dapat lahat. Dapat ng lahat na may confidential fund, imbestigahan. At sinabi din naman po ng COA na wala naman ng problema doon sa kanyang confidential fund. Mm-mm. But we expect you, sir, to still judge depending on the evidence, sir, or ngayon pa lang sinasabi nyo na mapapawalang sala sa punto sa inyo, sir, sa boto ninyo. You will Sa not akin vote for po, kung ang impeachment. argumento nila ay yung dati pa rin, kung ano yung isinalang nila dati pa rin, at yung pa rin ang argumento at walang bago, Opo. ngayon pa lang po sinasabi ko na katulad ng Supreme Court, sinasabi ko na po sa inyo, ito ay Opo. So you will not vote for it, sir. Oh, definitely. Definitely. Opo. Okay. Okay. Sir, isa lang ako sa sa ICC, then ipapasa ko na po sa ibang reporters. Sir, kasi 'di ba nag-ano po, humiling po si Pangulong Duterte na siya po ay sana hindi na mag-ano no, mag-appear po doon sa what you call it, sa proclamation po ng kanyang charges because old, tired and frail na po siya. Pero yan po ay kinokontra ng prosecution. Siguro sir, your comment on it lang po. Karapatan ng accused yun. Akala ko ba itong prosecution, nag-aaral ba kayo ng batas? Karapatan ng ano yun, ng accused yun. Kung ayaw niyang humarap, lalong-lalo na, matanda na siya. Karapatan niya yun, human rights, lahat ng klase ng law, pwede niyang gamitin para hindi siya lumabas dyan. Lalo na dito sa atin, sa Pilipinas, pag nakita niyong meron na namang, sasabihin na naman, matanda na, yung itsura ni Digong, gagawing kalokohan, naku, alam na ho natin yan. Karapatan po ng ating dating Pangulo na sabihin nyo na ayaw niyang humarap. And he should be allowed, sir? Of course, definitely, right niya yun. Karapatan po niya yun, international law, anumang law, karapatan po niya yun. Total, hinihiring na siya, nandun naman yung abogado niya humarap. Opo. Okay. Sir, that's all from me. I'll give, sir, yung floor kay RG Cruz po ng ABS-CBN. Salamat po, sir. Salamat po. RG? Hi sir, good afternoon po. I hope you can hear me. Sir, first question po, kayo po ba ay pupunta sa The Hague para magbigay ng suporta kay Pangulong Duterte dun sa kanyang confirmation hearing sa ICC? Alam mo, kung tatanungin mo yung puso ko, oo, gusto kong pumunta. Talagang gusto kong tumakbo doon. Gusto kong magpakita at paramdam sa mga tao nandoon. Kasi lagi ko namang ginagawa yan. Kaya lang may session pa. Noong kasi last year, campaign season, walang session, nakapagbantay ako doon. Pero ngayon may session pa hindi ko magagawa yan dahil siyempre meron akong mandato at ako yung nagsumumpa sa ating taong bayan. Kailangan ko nandito ako. Siguro pagdating ng bakasyon, makapunta ako doon. Sir, kayo pa, ano pang inaasahan ninyong pwede pang mangyari dito sa prosesong pinagdadaan ng dating Pangulo? Katulad ng defense, at katulad din ng sinasabi ng ating mahal na Vice Presidente, nalulungkot kami lahat kasi parang nagiging, alam mo na, parang pakiramdam namin, bias yung ICC. At lahat na lang ng pinafile, lagi na lang hindi. Parang nakakalungkot. Opo. Pero siyempre, nandun pa rin yung aming hope
na sana dumating din yung pagkakataon na wag naman maging parang gawin nating political ito. Diba? Dapat kung ang argumento nila ay patungkol sa human rights, dapat pantay-pantay ang human rights natin. Meron din karapatan ang mga taong nagmamahal kay Digong. Kung binibigyan nila ng karapatan yung mga hate si Digong, dapat yung mga nagmamahal din tingnan din nila dahil pare-pareho lang tayong human. Okay. Sir, sa pagkakaalam po ninyo, ano po ang estado ng kalusugan ng dating Pangulo ngayon? Ay, malungkot kasi nung nandun ako, alam mo marami tayong kaibigan doon eh. Bago pa man dumating ito, pwede kong sabihin na ako'y palagi na dyan sa Netherlands. Dahil hindi pa ako magiging politiko, dyan na dapat kami re-retire. Mhm. Kaya ako nagulat sila, ba't nandun ako kagad? Kasi may visa ako. Alam Mhm. nyo, marami tayong mga kababayan doon na taga doon na nagsasabi talaga. Yung iba ay may boyfriend pa doon sa loob ng kulungan. Talagang may nangyari na natumba si Digong. Natumba si Digong, nabagok yung ulo. Alhamdulillah at walang nangyaring damage sa kanya. Kung ganun na ang sitwasyon ni Digong na hindi na siya makalakad, dito naman nakita naman natin noon hindi na nga siya makalakad mag-isa. Di lalo na doon sa kulungan. At doon po sa kulungan niya, solo siya doon. Hindi po yan parang kulungan dito sa atin na meron kang mga kasama. Hindi po, solo-solo. Parang solitary confinement nga po yan eh. Kaya minsan siya pa naglalaba, siya pa napakadelikado po para sa edad ni Digong. At ano pa ba naman ang aasahan natin? 81 na si Digong. Ano ba ang aasahan natin? Yun ho ang matagal ko nang pinakikiusap. Ano pa ba ang makukuha natin sa matanda? Yun po. Okay. Yun lang po, sir. Papasa ko na po ang pagtatanong doon sa susunod po sa Kay, listahan po kay kay Robert Manyo muna. Kay Robert kay Manyo Robert muna. Manuel. Mm-mm. Thank you, sir. Hi sir, good morning, ay good afternoon po. Good afternoon, Tol. Sir, after po nung declaration ni Vice President Sara nung pagtakbo niya, meron na bang mga certain groups, individuals na before malamig sa grupo ninyo, sa mga Duterte na ngayon nag-signify na gusto na nilang mag-join, gusto nila mag-participate na sa team ninyo? Ay, wala pong naging malamig sa amin. Mm. Hindi po nangyari yan. Siguro doon sa Congress, alam na naman ng Congress. Apo. Alam na naman ng ang takbuhan dyan. Kapag hindi ko na kailangan ipaliwanag kung sino ang nasa administrasyon, doon yan. Kaya nga wala talagang party system dito sa Pilipinas. Kalokohan yung party system na yan. Pero, pag umikot po kayo sa buong Pilipinas at sa buong daigdig kung saan may Pilipino, hindi po talaga kailanman lumamig ang suporta kay Inday. At lalo pa po yan na umiinit pa ang suporta sa kanya. Lalo po ngayon na nagdeklara na siya. Dahil umiikot ho kami, Mm-mm. walang inire-request ang mga tao sa kanya kung di tumakbong Pangulo. Ngayon po na nag-announce na siya, lalo pong, kumbaga, kumukulo po. Hindi po nang galit ha. Baka ako na naman, hindi po galit ha. Kumukulo ang suporta. Opo. Sen, alam po natin, sabi nyo nga medyo busy kayo sa Senate and all, pero kapag ganito po kasing mga declaration, kaliwat kanan na yung pangbabato, pagbubungkal, kung hanggat kaya nga, di ba, dudumihan po talaga yung mga politiko natin. How do you intend to protect Vice President Sara after the declaration niya at ini-expect na ninyo yung worst na senaryo na pwedeng mangyari po sa kanya? Alam niyo po, yan siguro ang magiging pinakamagandang plus ni Inday kasi lahat na naibato na sa kanya. Hindi ko na lang alam kung ano pa ang ibabato nila dahil lahat na po eh. Lahat na ng klaseng basura, lahat na ng klaseng paninira ginawa na kay Inday. Ewan ko kung ano pa ang pwede nilang ibato. At nakita naman po natin, lahat po ng ibinato nila, naging maganda ang epekto.
lalo pang lumakas ang kanyang popularity sa mga survey. Hindi po siya bumababa. Kaya po siguro mag-iba din rin na ng style itong mga kalaban. Dahil kung ganyan ang style nyo, lalo lang yung pinasisikat si Inday.